Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you. And the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas na. Today is the 18th Sunday in the Ordinary Time. It is also Saint Maria Vianney Sunday. That means you are being asked to pray for all the priests that you know. Pray for your priest. Amen? Parang ayaw ninyo. Pray for your priest. Amen? Well, the priest that baptized you, the priest that absolved your sins, the priest that may have anointed one of your loved ones who have celebrated Mass for you, please pray for them at this Mass. Amen? Yeah. Salamat, Monsignor. Ang daming magdadasal sa atin. Sana maramdaman natin yung epekto ng pagdadasal nila. Amen? Amen. O harapin ang katabi, sabihin nyo, life is short. Sabihin nyo, ulitin nyo, sabihin nyo, maiksi lang ang buhay mo. Sagutin mo, mas maiksi ang sa iyo. Alam nyo, umuwi kami ng kapatid ko to greet our father who celebrated his 78th birthday. Naalala ko, after the Mass, we have a get-together, and then before cutting the cake, he has to blow the candle. Sabi namin, "Daddy, wish naman dyan." Sabi ko, "Daddy, lakasan para marinig namin." Nabigla kami. Sabi ni Daddy, "Wish ko na magkaroon pa ako ng maraming pera." Sabi ng Daddy. Sabi ko, "Daddy, 78 ka na? Pera pa rin."
ang nasa isip mo. No? You know, my father is a businessman. Well, by blood, he is Chinese. Pinalaki kami ni Daddy sa negosyo. It was a difficult thing for our father because at one time, he was thinking, who will follow his footsteps? Sino daw ang magmamana ng negosyo? Alala ko noon, I think my brother also remembers, even Sunday nagtatrabaho tayo, no? Kahit Sunday nasa tindahan kami, we all have the food that we want to eat. But we're always in the store, even on Sunday. After celebrating the Mass, magbubukas ng tindahan. Sasabihin ni Daddy, pag hindi tayo nabukas ng tindahan, sayang. Kasi alam na kung magkano ang income araw-araw. And you know, my father was thinking, sino kaya ang magmamana? Sabi ko, Daddy, hindi ako pwede, pare ako. Hindi pwede yung kapatid ko, si Monsignor, pare din siya. May kapatid kaming bunso, yung pangatlo pala, abogada. Sabi ng daddy ko, baka ikaw. Sabi ng kapatid ko, never, Daddy, ayoko ng buhay na yan. Sabi ni Daddy, bakit magkano bang kinikita mo bilang abogado? Sabi ng kapatid ko, Daddy, nakita ko na yung hirap ng buhay na pinagdaanan natin, pati linggo walang oras magpahinga. I made my choice to go on a separate way of life, and please respect my decision because I want to rest on a Sunday. Huh? Kakatawa, harapin ang katabi, sabihin mo, wala kang ibang iniisip, pera. Sabihin nyo nga, puro kayo pera, no? Tumatawa kayo dahil totoo, no? Tapos, nasa airport kami ng kuya ko. Kami naman palagi magkatabi kami. Yung nanay, tinatapik yung anak niya. Kakatawa tong nanay na to. Lahat, apat anak mo, no? Apat. Pero lahat yung tapos, naalala ko ito, nagpadasal sa akin, chemical engineer. Pasado. Ito, CPA. Pasado. Yung dalawa engineer ba ito? Yan, galing, oh. Every Sunday, nakikita ko sila dito, may oras para kay Lord, no? Magkatabi kami ng kuya ko sa airport. Tapos yung nasa likod namin, ang ingay-ingay. Sabi ng dalawa, pare, papirmahan mo na yung kontrata, ayusin mo. Kasi pag naayos yung kontrata, may 5 million tayo buwan-buwan. Alam nyo, hindi ako chismoso, ha? Naririnig ko lang talaga. No? Totoo, hindi ako chismoso, no? Kaya lang, I cannot avoid it. Naririnig ko. Sabi naman ng isa, kalma lang pare, may connection tayo. Sabi naman ng isa, hindi pare, dapat mapapirman mo na yon. Para next month, 5 million na tayo every month. Hindi ako talaga chismoso, pero natatanda ko yung pinag-uusapan nila, no? Gusto ko sanang sumama. Baka pwedeng bigyan nyo rin ako na... Alam nyo, 3 important things I would like to share to you today. Number 1, seek what is above. Number 2, think what is above. And number 3, do what is above. Number 1 is seek what is above. The first reading reminds us of the emptiness of earthly pursuits when disconnected with God. Di naman masama na magtrabaho para kumita. Di ba? Uy, kinakausap ko kayo. Parang ang babait nyo na. Hindi naman masama kumita. Kasi we have family to feed, right? Yeah. You also have other people to help, right? Totoo yun. Ang nagiging problema dito, when we become slave of money. And how would that happen? When there will be no contentment in our heart. Walang ibang iniisip, puro pera. Pati mga mag-asawa, pinag-aawayan pera.
Pag walang pera, nag-aaway. Pag may pera, nag-aaway. Lahat na lang, pag pinag-awayan, pera palagi. We can work hard. We can have wealth. We can have success given by God. But ultimately, these are all temporary and cannot satisfy the soul. Only God can give us meaning in our life. Gusto mo magkaroon ng 1 million. Pagkatapos magkaroon ng 1 million, gusto mo naman 2 million. Pagkatapos yan, 3 million. Tumanda ka na, hindi mo na-enjoy yung blessing ni Lord kasi hinahabol mo palagi ang pera. Sayang ng blessing ni Lord, i-enjoy mo naman. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, i-enjoy mo naman ang blessing ni Lord. Sabihin niyo, sabihin mo, i-share mo naman. Alam niyo, naalala ko nung pandemic, Nung pandemic, mahirap daw ang buhay. Pero nung pandemic, ang dami akong mga kaibigan na tumatawag sa akin. May tumawag pa sa akin from Pangasinan. Sabi niya, Father, may poultry ako, mag-harvest kami ng mga itlog. Padala ka ng sasakyan. Pinadala ko coaster. Pag-uwi, puno ng itlog. Yung mga magulang ng mga estudyante namin, sabi ko, sige, tulungan natin. Maraming nagbigay ng bigas, maraming nagbigay ng pagkain. Meron ba ditong nagutom ng pandemic? Sino ang walang nakain ng pandemic? Pumalakpak ng malakas. Ay, meron talaga, ha? Imagine, buhay ka pa hanggang ngayon, ha? Sino ang maraming pagkain ng pandemic? Pumalakpak ng malakas. Nung pandemic nga, walang ibang ginawa ang tao, kumain, di ba? Amen? Nguyahan na nguya. Kinakailangan ba magkaroon ulit ng pandemic para matuto tayong magbigay? Kaya nga sabi ng mga negosyante, napakalaki daw ng kita ng food industry during the pandemic. Hindi dahil lahat nag-order, dahil lahat gustong magbigay sa kanilang mga kaibigan ng pagkain at tumulong. Kasi daw, baka daw hindi na magtuloy-tuloy daw yung pandemic at mamamatay lang naman daw, maging mabuting tao na. Kinakailangan ba antayin mamatay para maging mabuting tao? Seek what is above. Trust in God's providence and always live with an eternal purpose. That's number 1. Seek what is above. Pangalawa, think what is above. Sabihin nyo, think what is above. Sabihin nyo, kaya pag natutulog kayo, Lord, kukunin nyo na ba po ba ako? No? Ganon kayo pag matulog gabi-gabi, Lord, kukunin niyo na po ba ako? Lord, kung kukunin niyo ako, wala naman po ako, Lord, na magagawa. Isa lang po ang hiling ko, siguraduhin niyo, Lord, na mapunta ako sa inyo at kayo na pong bahala mag-alaga sa mga taong mahal ko. Ganon. Sabihin niyo sa katabi niyo, ganon. Parang ayaw ninyo, no? Sabi niya, ikaw na lang, Father. Huwag ka naman damay. Na? Think what is above. You know, Paul invites us to renew our minds and our identity with Christ. Let the truth of the gospel shape our thoughts, values, and judgment. Paulit-ulit itong sinasabi ni San Pablo, binuhay muli ako ni Lord. Sabihin niyo, binuhay muli ako ni Lord. Sabihin niyo, binuhay muli ako ni Lord. You know, that is a common experience of all of us. May mga nagkasakit, may mga matinig pinagdaanan, pero hanggang ngayon, patuloy ang laban dahil binubuhay tayo ni Lord. Amen? Nakita ko to sa vlog Yung kwento ni Jun Lusada, no? I don't know him personally, I just watched the vlog. But he was on headline before, di ba? The whistleblower. Hindi ko alam, nakulong pala siya.
I never knew that. Naalala ko, pinaglalaban niya noong katotohanan, etc., etc. Hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. But that was the story. Well, he ended up being in prison, sentenced in prison. Pero ngayon, nakalaya na siya. Kinikwento niya doon yung kanyang journey. Yung kanya daw na kulungan, malapit sa septic tank. At wala siyang ibang maamoy, kundi yung baho. Isang araw daw, sobrang lakas ng ulan, nag-overflow yung septic tank. Lumabas doon yung mga alam nyo na. The following day daw, sobra naman ang init. Yung mga lumabas daw doon ng mga dumi, natuyo naman. Pero nandoon pa rin yung napakabaho. Tapos, habang tinitingnan niya yung mga dumi na tuyong-tuyo, may nakita siyang kakaiba. May isang tanim na sumibol at may isang bulaklak. Dinala daw yung kanyang mata sa bulaklak na yon. Sabi daw niya, Lord, sa kadami-daming lugar na pwedeng tumubo ang tanim at may bulaklak na sumibol, bakit dito pa sa maruming lugar at nakitang-kita ko pa? Sabi daw sa kanya ng Diyos, paalala sa iyo na sa kabila ng iyong pinagdadaanan, hindi ka pwede mawala ng pag-asa. Ang pag-asa ay patuloy at ang pag-asa na nanggagaling sa akin ay totoo. Totoong pag-asa na magiging daan ng isang maayos na buhay. Hope. I always say this, when we hope in Jesus, the hope in Jesus, it's a hope that never disappoint. Sabi niyo nga sa katabi niyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi niyo, lakasan niyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi niyo, huwag kang mawala. Diba? Umasa ka sa Diyos ang mabuting... Ay, wala. Hindi niyo alam yung kantang yon? Chua, hindi niyo alam yon? Umasa ka sa Diyos ang mabuting... No, galing. Saan galing yon? Umasa ka sa Diyos ang mabuting... Yun. Mga chua, hindi alam. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin. No? Think of what is above. We are invited to live with the awareness that we are God's chosen people, made new in Christ. Lahat tayo may mga pinagdaanang matindi na akala natin di na tayo makakabangon. Sino sa inyo may mga pinagdaanan na akala mo hindi ka na makakabangon? Huli na yon. Huli na yon para sa iyo. Pumalakpak ng malakas. Tama? Ngayon, bangon na bangon ka. Anong dapat sabihin mo? Thank you, Lord! Sabihin nyo nga. Thank you, Lord. Grabe, di ba? Thank you, Lord. Think what is above. Seek what is above. Pangatlo, do what is above. Jesus warns every one of us against greed and storing up treasures only for oneself. Nakakatuwa tayo mga Pilipino, may ugali tayo, no? Pag may sale, bumibili. Sino ang mahilig dito sa sale? Bumili ng sale. Pumalakpak ng malakas. Na? Hindi niyo ba alam, marketing strategy yan, kahit hindi sale, lalagyan na, sale. Baka magalit sa akin ang mall, ano? Marketing strategy, palaging sale. 40 years na pala ang Mega Mall, no? 40 years. Kaya may mga 40%, no? Wow, may 40%, no? Tapos bibili ka naman, hindi mo naman ginagamit, tinatago mo naman.
Sino sa inyo ang maraming binili dahil ng sale, pagkatapos itinago rin naman, pumalakpak ng malakas? Mahilig sa... Magnanay ba ito? Nagsasapu ka ng ulo. Oh. Magnanay ba kayo? No? Yung naka-orange tapos yung naka-itim. Ha? Mahilig ba ang nanay mo bumili ng sale? Tapos hindi naman ginagamit. Sabi ng nanay, tumigil ka nga dyan, ha? Alam nyo, ang dami mga Pilipino ang naghihirap. Totoo, ang dami. I think last 2 weeks ago, kausap ko mga batang, siguro mga 11, 12, 13, mga nagsusolvent. Ang ganda ng mga bata. Sabi ko, hoy, bakit kayo nagsusolvent? Tumakbo sila lahat. Tapos sabi ko, si Father ako, huwag kayong tumakbo. Nakipag-usap sa akin. Ang sagot sa akin, wala naman daw sila makain sa bahay. Alam niyo, madali lang tayo mangutya, madali lang tayo magusga sa mga taong nakikita natin, pero nakakalimutan natin, ito yung mga tao na talagang walang-wala. At dahil dito, kumakapit na rin kahit sa maling paraan. Yung solvent daw kasi, pag you smell it, parang nawawala daw yung gutom. Nasubukan nyo na? O di ba? Naalala ko, nung maliliit kami, pag kami mag-ayos ng mga sapatos, bibili kami ng ang tawag doon? Rugby. Totoo nga naman, ang sarap ng amoy, di ba? Do what is above. And how do we do what is above? By putting faith in our action to charity, humility, and generosity. Living with the awareness that life is short and we must invest in the things of God. Becoming rich in what matters to God by serving, loving, and living always with an eternal purpose. Sabi nyo nga, eternal purpose. Sabi nyo, harapin nila ang katabi, sabihin nyo, life is short. Sabi nyo, itian nyo naman, pa hindi matakot. No? Sabi nyo, life is short. Sabi nyo, my brothers and sisters, as we celebrate this Mass, we really pray for each other. That every day, we always seek what is above, think what is above, and do what is above. And that is living always with an eternal purpose. Amen. Please.